Good afternoon everyone. Kami po pala ang Group 2. I introduce to you my team members, Abigail Saul, Ira Conyo, Baby Gonzalvo, Darren Almas, Georgette Armas, Maricel Sadsad, and John Mark Aguilar. Ang napili po pala namin is video vlogging. Ang content po is Spina Bibida. May 5 magbabarkada. Ang isa sa kanila ay may spina bibida. Isang araw, ang 5 magkakaibigan nagkaayayaan kumain sa labas, sa may McDo. Nagkausap-usap sila tungkol sa sakit ni Daryl na spina bibida. Thank you. Ayan, now guys, ito na, nagbablog ako. Ito yung mga kasama ko. Ay, ito si Ate Maricel. Ito si Ira. Ate Helen. Ito naman siya sa kabila naman. Ito si Georgette. Yung mga barkada ko yan. Dami kong chicks, no? Ito talaga. Chicks ka gano'n? Sino nagatid sa'yo dito? Ano? Sino nagatid sa'yo? Ate Maricel, parang others. Malay mo Pamilya ko naman. lang naman naghahatid sa Malay mo akin. naman may bago ka ng girlfriend na kasama. Grabe. Uy, nasa ka na di asawa mo. Oo, nga may asawa na ako. Ba't ano ka ba? Malay mo, diba? Mag-girlfriend Ay, ka ikaw. ako. Yari tayo dyan. Baka mamaya, Hala. umuwi bigla yun para lang kasuhan na. Ipapabawsi kita, no? Paano pa man bababa? Alam na naman may sakit ako. Hindi ako nakakalakad. Oo nga pala. Diba? Matanong ko lang. Hmm. Ano nga kasi yung sakit mo? Ah. Ano to, meron ako sakit ng spina bifida. So, Ayun. ayun. Dito na. Oh, ayun. Spina bifida. So, parang, paano ko ba sasabihin? Yung nanay ko. Nangyari sa nanay mo? Yung nanay ko, nung nasa tiyan niya pa ako, parang may nangyaring, hindi ko masabi kung crack or nerve damage. Parang ganun yung pagkakasabi ng doktor. Habang Sa nasa loob ka explanation pa rin about dun sa naging sakit ko. So, ayan, nakita niyo naman, hindi talaga ako nakakalakad at all. As in, hindi pwede. Hindi talaga. So, yun yung naging cause. Kaya nagkaroon ako ng spina bifida. So, nandun pala sa loob ng tiyan, may sakit na ako. Paano yun? Sige, ikaw na muna. Ayun, so, alam niyo naman, pag ganyan, lalo naman, panda ako na. So, mahirap. Ano, iyak na ako. Pero may chance ka pa makalakad. Actually, nakailang surgery na ako eh. Actually, natatanda ako simula pagkabata ako, mga 10, 12, parang gano'n. Hindi ko na mabilang. Nga pala, di ba may work ka? Oo, may work naman ako. So, ayun, awa naman ng Diyos. Nakapag-aral naman tayo, di ba? Nakagraduate na. Ayun, nung bata ako, nag-homeschool lang ako kasi baka daw bullyingin ako. So, Pero nanay pwede ko, naman, no, kahit na pumasok ka na sa regular school. pwede naman. Ginawa ko yun high school. Nung high school ako, Bakit pumapasok ako, nagpapakyut ka pa, nag-explain ka lang? Nahatid lang ako ng tsuhin ko sa eskwela, natin sundo ako. So, pagka yung mga klase ko, binubuhat ako doon sa wheelchair ko, pagkakain kami sa cafeteria. So, ganun yung ginagawa namin. Supportive yung mga kaklase mo. no? Yung buti nga hindi ako binuli ng mga loko-loko na yun. So, ano yung feeling na may sakit na Ayun, una, syempre, mahirap. Parang minsan, may time na naiingit ako ng iba, nakatakbo, nakakalakad. Tapos ako, parang, gano'n. Parang, ito ko hindi ako makalakad. Nagsiself-pity ka din minsan. May mga insecurity. May mga daring na gano'n yung pakiramdam ko. Kaya lang kasi, hindi ko sigurado. Pero, yun nga, nasa isip ko, ilang beses na kami gumasto sa operasyon. Baka wala na pera yung magulang ko. So, wala na ibang treatment para bumalik ka. Sabi kasi nila, meron naman daw. Kaya lang, yung chance nung gagaling ka, medyo maliit talaga. So ako, tinanggap ko na kung makakalakad. Sige, pero wala. Edi, bawi na lang sa ibang paraan. Pero di ba may work ka na ngayon? Oo, Paano ayun. Paano nung naghahanap ka ng work, nasa wheelchair ka? Buti nakahanap ka ng work mo.
Actually, in-interview lang ako online. Kasi di ba ngayon, yung trabaho nauso na yung work from home. Oo nga naman. So, Kahit naman sa office siya, naka-wheelchair naman siya, hindi naman siya more on activities na may kailangan maglakad, ganun yung work niya, di ba? IT ka, di ba? Oo, ayun. Kaya, nag-work na lang ako sa work from home. So, yung mga boss ko mabait naman. Medyo ano naman tayo na consider. So, ayun, grateful ako, meron akong work. Pero pare below the belt question mo din. Ay, grabe. Grabe. Ayun, no? Parinig nyo? Parinig nyo? Ay, Grabe, naka-live tayo. Paano kayo ng girlfriend mo? Para tayo lang naman. Ano ba kayo, guys? How about down under? Paano Oh. yun? Eh, bakit? Active. Gusto, lalaki tayo. Likod ko lang yung may sakit. Oo. Hindi lang ako nakakalakad, guys. Ano ba kayo? Active naman ako. So yes. Oo naman. Yes. Nag-girlfriend pa ako. Active na active. O, alam niyo naman yung asawa ko, nakaalis na. Kaya ko pa nga magdagdag. Ayoko. May anak na kayo. Di, wala. So may chance pa rin working. Ayun nga, hindi ko rin sure. Pero, basta siguro with crutches or mga braces. Parang hindi din siya pwede. hindi, nahihirapan ako. Wheelchair lang. Ano lang talaga, mahihirapan ako. Kasi, actually, yung likod ko, meron akong dalawang rod dito. Naka-screw siya mga 19 or 20 screws dito sa likod ko. So, hindi siya advisable. Pag pag malamig, hindi Pag siya. malamig, ganyan, medyo masakit kasi may ko sa likod eh. Ano yung day-to-day life mo? Ayun, kaya naman. Kaya, matanda na ako, pero unlike, nasanay Parang ko. normal Wala na sa naman lang kanya. yung bully sa'yo dati. Grabe guys, yung mga Kaya pala ang laki ng muscle mo. Saka katulad ng wheelchair. Wala nang bubuli sa'yo dati. Ano? Wala nang bubuli sa'yo dati kasi naka-wheelchair ka. Tayo lang nang bubuli sa kanya. Oo, ayun lang. Mga school. Sa mga teachers mo, may discrimination mo. Siguro, considerate sila dahil teacher sila. Pero ngayon, mababait naman lahat ng teachers, lalo na si Sir MC. Mabait yun. Ako naman. Sobra. Sobra. Yun nga, favorite teacher ko eh. Oo. Lalo na ako, ilang Hindi module mo na naalala, sir? ilang module nang ano ko yan. Favorite teacher natin sa Sir Oo. Oo, diba? Paano kasi siya pala yung nagiging teacher nyo? Nabisita na lang sa susunod si Sir MC. Hi, Sir MC. Hi, Sir MC. Bye. Good day, ako po si Baby Rose Gonsalvo, nag-aaral ng caregiver sa AFI Kapal. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ang spina bifida. Ano nga ba ang spina bifida? Spina bifida, ito ay isang uri ng birth defect na kung saan hindi nagsara ang backbone at membrane sa paligid ng spinal cord. Meron itong mga tatlong uri tulad ng oculta. Ito ay isang uri ng birth defect na kung saan mayroong pagitan ang vertebra ng spinal cord. Ito ay pinaka-common sa lahat ng kadalasang mayroon lamang itong mild na sign tulad ng mga buhok sa likod, dimple, dark spot, at pamamaga na makikita sa gap ng spine. Dalawa ang meningocele ay isang uri ng birth defect na involved ang posterior side ng gulugod. Ito ay bukol na sa loob ay mayroong meninges at cerebrospinal fluid. Ito ay madalang case. Ikatlo ang myomeningocele. Ito din ay isang uri ng birth defect na kung saan nakalabas ang meninges, cerebrospinal fluid at mga nerves o spinal cord. Ito ay matuturing na pinaka-severe sa lahat ng klase ng spina bifida na kung saan ang taong mayroon ito ay may problema sa paglalakad. Hirap makontrol ang pag-ihi at pagdumi. Posibleng mayroon ding hydrocephalus or may tubig sa utak. Tethered spinal cord,
at may allergy sa latex. Ano nga ba ang mga treatment na pwedeng gawin? Kapag ang bata ay ni-diagnose ng spina bifida, may iba't ibang paraan para ito ay matulungan o magamot. Una, initial surgery o opera para maayos ang spine. Pangalawa, paggamot sa hydrocephalus or pag-opera upang matanggal ang tubig sa utak. Pangatlo, ang physiotherapy, daily exercise upang mapalakas ang leg muscle at magsuot ng splint upang masuportahan ang mga binte. Ikaapat, occupational therapy, mga praktikal na solusyon sa problema tulad ng pagsuot ng damit at iba pa. Mobility aids, paggamit ng wheelchair, manual man, or electric legs braces at iba pang walking aids. Kaanim, treating bone and joints problem. Corrective surgery kung kailangan sa mga may problema sa bone development. Hips dislocation, or club foot. Ikapito, treating bladder problems. Antibiotics para sa infeksyon sa pantog at kidney. Gamot upang ma-relax ang pantog at makapag-imbak ng mas madaming ihi. Urinary catheter upang mailabas ang ihi at maiwasan sa infeksyon. Pag-opera sa pantog, bladder para sa pag-ihi ng pasyente. Kawalo, treating bowels problem, laxatives upang hindi ma-constipate, suppositories at enemas, anal irrigation at colostomy. Pagbubutas ng large intestine sa tiyan upang doon maglagay ng pouch para makolekta ang dumi ng tao. Ika-siyam, support at school. Kadalasan sa mga batang may spina bifida ay mayroon lamang normal level ng intelligence at hindi pwedeng pumasok sa school. Subalit kakailanganin ng suporta dahil sa kanilang physical na kapansanan at sa kanilang pagdudumi at pag-ihip. Yun lamang po, maraming salamat.